Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paki-like and share muna po ninyo ng ating video dito po sa Live with Dante M. Ngayon, si Vince Dizon, DPWH Secretary po, bumisita kanina dito sa amin. Pinagsasabon po yung mga taga DPWH kasi yung mga projects po dito talagang palpak. Ito po yung project dito ng Pamilya Diskaya at ng Highton Construction Development Corporation na pag-ari po ng kapatid ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Flyover po siya sa Barangay Malabog ng Legazpi City. Bakit naman na niya may flyover? Iwan ko nga, nakikita ko siya matagal na. Sabi ko, ano kaya ang purpose niyan? Bakit naman lalagyan ng flyover dyan sa Barangay Malabog? Umuso kanina po siya, si Vince Dizon. Bakit niya yan di tapos? Na-discover mga kababayan na kasi niya phase 1 pa lang niya yan. Kaya niya wala kayong natatapos kasi ganyan ang inyong mentality. Phase 1, phase 2, phase 3. Tapos, lilipas mga kababayan yung mabang panahon. Ayun, nabubulok na yung mga yung mga materyales. Ayan ba? Ang tawag dito sa amin ito, surod. Soyod. Higanting soyod. Alam ninyo yung sorod, yung soyod, yung pang-soyod ng buhok pag may koto. Yung suklay, fine, comb, surod. Yan ang itsura, parang pang-soyod ng buhok. Yung mga bakal po, sa tagal na nakatingga yung trabaho, nabubulok na. Ganyan yung mga 2021 pa pala yan. Nasimulan mga kababayan. Sino niya nagplano niya? Alams na mga kababayan 2021. Uminit yung ulo niya, ni Vince Dizon. Mga kababayan, na nasa pag-inspeksyon ng Maharlika Highway sa Malabog, Daraga, Albay siya. Sabi rito sa report, DPWH Secretary Vince Dizon did not hold back his frustration during an on-site inspection of the long overdue Malabog flyover today, accompanied by Albay Governor Noel Rosal and DPWH Regional Director Engineer Kadafi Tanggol. The Secretary blasted the phased approach to construction that has left the project languishing since 2021. Project po ng previous administration, talagang palpak. Hindi natin maintindihan. Sabi ko, ano kayang purpose niyan? Ba't maglalagay pa ng flyover? Sabi, yung flyover connecting yung National Highway, Maharlika, para siguro hindi masyado magka-traffic. Pero wala man po dyan na masyadong traffic dyan sa lugar na yan. Yung mga papuntang Bicol International Airport, yung connection yan. Uminit yung ulo po ni Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, ang mentalidad ninyo, phase 1, phase 2, phase 3, kaya wala kayong natatapos Dizon exclaimed about the slow progress on the 700-meter structure. The Secretary specifically named the firms involved in the project, Alpha and Omega General Contractor owned by the Diskayas. Kay Diskaya pala to. At ang kasama sa kontrata dito, yung Highton Construction. Kakilala ko si, ang may-ari, pumunta pa nga dito sa bahay. Kapatid ni Saldico, yung kumandidato din na congressman sa 2nd District, si Kito ko. Kaya lang, natalo. Ang nanalo po dito, si Kaloy Loria, bagong congressman. Ayan sabi dito. At saka Highton Construction. Both companies are now facing termination of their contracts following a string of delays and separate allegations of flood control anomalies. The DPWH is reportedly moving to blacklist or file cases against firms that fail to meet deadline, signaling a finish on time mandate for regional infrastructure. Uminit yung ulo po ni Vince Dizon kanina. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Vince Dizon kanina. Ano ba purpose nito flyover?
Ano ba yung purpose ng flyover? Hindi pa ispo ito, tigit-tigit na ginawa nila na para hindi maiwasan lang mag-traffic dito sa tao. Saan po connect po? Maiwasan daw yung traffic. Hindi man po matraffic dyan. Malabo. Connecting po doon sa airport. Papuntang airport. Gumawa lang ng ganyang project. Hindi pinag-aralang maayos. Malabas po yan. Para may project. 5 meters. Para maiwasan daw yung traffic pa Para 5 meters. Bicol International Airport. 5 meters lang doon yung roadway. So ano yun? 1.5? 5 meters lang daw. No, 1 lane, 1 way, o 2 lanes. Lumalabas yung alanganin po sa So 1 lane lang to. Buka pa, buka. Buka muna. Gusto lahat. Sino ang design ito? Sino ang yung nag-design yan? planning sa Nagplano? Bakit gano'ng kanipis? Bakit ganun ang niya kanipis? Bakit gano'ng kanipis? 3.66 ang kailangan pag... kasi may panakot din ako. Basta lang may project, may... 1 lane lang to. Buka, buka. Pero 5 meters siya. 1 lane. Parang alangan din. Para niyang alanganin to, 5 meters. Boss, yung yung cellphone na konti. Kaya pa ng figures mo to support at least 6.6, 6.6. 7.3. Kaya ba yun? Just 2 meters? Kaya ba yun? 1. Kaya para natin to. Pati yung design alanganin po. Pag-check mo na sa Okay, atras muna. Atras muna. Nagkakagulo yung mga vloggers, physical ako. mga taga-media. Atrasan niya, atras. Wala na konti naman ang cellphone. Physical. Ito po kasi yung kung nakikita natin. Boss, yung cellphone nyo? Cellphone, ito nakataas na yung total. Ayoko yun na yung naririnig yung phase 1, phase 2, phase 3. Gusto ko buo. Ayaw ko ano yung naririnig, phase 1, phase 2, phase 3. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kaya nga yung buo, tapos. O, ilang to? Kaya niya wala tayong natatapos, wala kayong natatapos. Mentalidad ninyo, phase 1, phase 2, phase 3. 12.54 pa lang ito. Percent ng buo. Diba? 12.54 lang. 12.54% yung natapos. So, 5 taon na naman to. 5 taon. 5 taon. Kumadit ko ng Iloilo. Nung Lopez, 5 taon. Matindi po. Isa 5 taon. Yung Bicol International Airport nga po dito sa amin, inabot niyang 15 years. Para ma-bypass mo ito. Tingin ko hindi naman kailangan tayo mag-huli because Mga may baba. Para daw ma-bypass, kaya nag-flyover. hindi na makaka-distort ito. Para iwas traffic. Alam pa natin yan, the problem now with the landing, hindi na kumain natin ang liit natin, bibili natin yung bahay na yun. Kaya sabi ko, Si Governor Rosal. sa one lane lang palabas lang tayo. Kasi kung bago pa tayo na papasok, ko na rin, hindi pa naman kailangan. Maybe later, maybe 10 years from now. Oo, labor. So at least kung 5 ka, may space ka for ito. yung cellphone lang. Ito, kita mo, ina? Ang tanong Ayan, please, atras, atras. Secretary, ang tanong yan. Oo, utang. Ngayon yung nagawa, mga kababayan, oh. Parang soyod. Omega Construction ng mga Diskaya at Hightone ang nagawa niyan, tinerminate na po. Yan ang ginawang inspection kanina. Yan o, termination ng flyover project na nakakontrata sa SunWest at Hightone, ipinag-utos ni DPWH Secretary Dizon.
Actually, mali ito. Hindi SunWest, high tone lang po. Pero sa kapatid ito, Isaldi ko, yung SunWest, yun ang sa kanya. At saka sa mga Diskaya. Yan siya, oh. Yun lang yung nagawa. At saka yung ito, papunta doon. Poste, 3 poste. Tapos ito, yun ang nagawa. Wala mang traffic dito, mga kababayan, para gumawa ng flyover na papuntang Bicol International Airport. Talagang gumawa lang ng project para may para lang may project. mga kasabwat talaga po sa DPWH. Kaya lang yung dapat na magpaliwanag nito, mga kababayan, wala na dito. At saka yung si Cabral, patay na po. Di ba? So kasama din sa in-inspection kanina ni Vince Dizon yung construction po ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan o. Hindi katanggap-tanggap para kay DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkantala ng construction ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City na inaasahang magbibigay sana ng malaking tulong sa pag-atid ng serbisyong medikal sa mga mamamayan ng lalawigan at mga karatig probinsya. Kasunod ito ng inspeksyon sa naturang ospital, inatasan ni Dizon ang kinaukulan na pabilisin ang construction nito na target matapos sa taong 2027 o sa unang bahagi ng 2028. Isabi ni Vince Dizon, mabagalan niya yung construction. Mabagal ang construction, ang mabilis yung yung kitaan. Yan sa construction po. Yan ang mabilis. Yung bulsahan ng pundo. Ito, pakinggan natin yung kanyang sinabi. Minus 15% ang slippage eh. So, malaking delay yun. So, kailangan, kamukha nung gagawin natin sa mga legacy hospital sa Metro Manila, kailangan Legacy isa Hospital natin ito para po. by end 2027 or early 2028, tapos na to. Pero mabagal. 10 stories to. Apat Legacy pa rin to. Hospital ng ating Pangulo. Minus 15% ang slippage eh. So, malaking delay yun. So, kailangan, kamukha nung gagawin natin sa mga legacy hospital sa Metro Manila, kailangan, bilisan natin para by end 2027 or early 2028, tapos na to. Pero 10 stories to, apat pa lang to. 1, 2, 10 stories, 4 pa lang nagawa. Mabagal daw. 15% ang slippage eh. Yan siya po. Mabagal yung construction ng Legacy Hospital. Kaya pinapa-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Buong Bicol Region. Pati Samar. Yung Maharlika Highway, mga kababayan, ini-inspeksyon ni Vince Dizon. Mula Maynila, Quezon, Lucena, Camarines Sur. Then dito po sa Albay, papuntang Samar, Sorsogon to Samar. Kahit Sabado, napakasipag po ni Vince Dizon. Dumating kaninang umaga, mga 7 o'clock in the morning sa Bicol International Airport. Tuloy-tuloy yung kanyang inspeksyon sa mga patrabaho po ng DPWH at ng mga contractors. Kasi yung mga contractors na hindi po nakagawa ng maayos, iti-terminate na po nila. O ngayon, sa Sorsogon na po siya kasi papuntang Samar by bus. Pakinggan natin yung interview ng Sorsogon Provincial. Mga kababayan. Secretary, what is your impression of Sorsogon Road so far? So far, sa dinaanan namin na Maharlika, mula Region 4A hanggang dito sa Kabikuran. Ito ang pinakamagandang stretch ng Maharlika ng dinaanan ko. Maayos ang Sorsogon po. Wala pa akong nadaanan na ganito kaayos. May mga kailangan ayusin pa rin, kamukha nito mga to. Pero kung ikukumpira natin dun sa Andaya Highway, sa mga parte ng Quezon, magayo to. So, ang gagawin natin, hindi muna tayo gagastos dito para yung pondong matitipid natin, gagamitin natin sa mga sirang-sirang mga area. Pero dito, Hindi ko nga maintindihan kung bakit congratulate ko si Gov. yung Albay na dapat nauna pa yung Sorsogon.
Tsaka lahat, ngayon Ang ako tagal nakikita sa Albay at ng Camarines Sur. na may shoulder, may drainage. Kompleto. Nauna yung Sorsogon na naayos yung mga kalsada. Di ba? Congrats, go. So, kinongratulate mga kababayan ni Vince Dizon, yung gobernador ng Sorsogon. Ito yung inspection sa Morera, Ginubatan. Morera, Ginubatan, Albay po siya. Yan Mga kabrigada, ito yung sabi ni Secretary Vince Dizon with Governor Rosal. Bago magmahal na araw 2026, ayos na to. Bago magmahal na araw daw, 2026, okay na. Kaya sabi ni Governor Rosal, ito na niya yung kasagutan sa hinaing ng mga Albayanos. Kasi napakatagal na panahon, hindi maayos-ayos yung kalsada rito sa amin. Yung Maharlika Highway. Irap na irap mga kababayan, yung mga biyaheros from Legazpi City to Manila. Kaya nga kami po, ako dati nagbabas din ako kasi enjoy ako na mag-travel na gamit yung bus. Kasi siyempre, maganda sana yung tanawin dito sa amin. Kaya lang kung ganito yung kalsada po, grabing pasakit. Rogado po, pagdating mong Maynila, bugbog na yung katawan mo. Kung may mga meetings ka, may party-party sa palasyo, yung pakiramdam mo, para kang binugbog ni Manny Pacquiao. Wala eh. Kaya pag pumupunta kaming Maynila, because of the, condition ng Maharlika Highway, lagi kaming nag-iiroplano. Kasi, talagang napakahirap mag-bus. May blood ka lang. Hindi ka mag-enjoy, mga kababayan. So ito, sa utos mga kababayan ng ating Pangulo, talagang pinatutukan kay Vince Dizon mga kababayan. And itong mga airing contractors na hindi tumutupad sa kontrata, terminate na po sila. At ibabawal na rin sila, mga kababayan, na makapasok pa sa kontrata, makapangontrata sa ating gobyerno. So mabuhay po ang ating secretary na napakasipag itong si Vince Dizon. Kahit linggo nagtatrabaho po siya.